Are you curious about therapy? Ano nga ba yun? Bakit ba ginagawa ng mga tao yun? Well, ang dami ko narinig ng mga comments dito sa Philippines na yung therapy is ginagawa lang when you're crazy or yung iba pa nga words nila, sayad. Actually, di ko alam ano yun pero sobrang Tagalog nun. Pero yun yung mga naririnig ko or baliw ka. No, therapy for me has been part of my mindful living. Actually, natutunan ko yon nung nasa Spain na ako. So, sa podcast kong ito, lagi yung maririnig when I moved to Spain. Nung lumipat ako ng Spain, natuto ako ng ganito. Kasi, before nun, ang alam ko lang, Angeli lang ako ng Access Travel. Parang wala akong boundaries no, sa sarili ko na eto si Angeli na may personal life, eto si Angeli ng Access Travel. Kasi no time naman na yun, Access Travel ang meron. But moving to Spain gave me the opportunity to build myself as a human being. Natuto ako ng sobrang daming bagay na probably never ko yung natutunan kung nandito ako or hindi ako lumipat. Kasi nagkaroon ako ng ibang perspective sa life. Nakatingin ako ngayon sa napakadaming perspectives, not just in the Philippines or Asia, but also yung European perspective na hindi as a tourist. Kasi iba yung lessons na tutunan mo as a tourist and nakatira ka na doon. Every day, sila yung nakikita mo, nakakasalamuha mo. Yes, I know that word. Sobrang lalim noon. Kaya nagbago yung buhay ko. Kasi sa kanila pala yung therapy parang normal. Walang labels na crazy ka or may pinagdadaanan ka, or may anger issues ka, may traumas ka, may daddy issues ka. No. Yung therapy sa kanila, they do it to move forward. Parang part din siya ng healthcare nila, if tama pagkaintindi ko. Yung ibang tao, kasama siya sa private insurance nila, pwede mo siya i-claim. That means they consider it na kasama siya sa healthcare. Hindi lang siya optional or privileged person ka lang. Though dito sa Philippines, I know, mahal siya. Sa Spain din mahal siya. Pero dito, pag ginagawa siya, more of parang luxury siya. Parang hindi pa siya part ng healthcare natin, di ba? Now, 2 years na ako nagte-therapy. Here are some of the best life-changing lessons for me by my therapist, and she changed my life. Isa siya sa mga angels ko sa Madrid na bakit na-survive ko yung life ko doon. You physically kasi pamarty ka or pag malungkot ako, pupunta lang ako sa mga nearby cities like Sevilla, Granada, Valencia, or Segovia. Pero yung mental and emotional survival, natutunan ko yon from my therapist. Talagang hasang-hasa na ako ngayon emotionally. Though may ups and downs pa din, pero mas alam ko na sino ako. Mas alam ko na paano i-handle yung emotions ko. First lesson is, I don't have to choose between Angeli of Access Travel and the Angeli na may personal life in Spain. Kasi akala ko nung una, kailangan ko mamili. Gusto ko mag-travel the world, build a business, or create this video podcast, or just be an Angeli sa Madrid. That's it. Working remotely. Hindi pala. Kaya ko pala siya i-balance. Pwede ko pala siya gawin both. Pwede ko pala siyang pagsabayin. Hindi ko pala kailangan mamili. Hindi ko pala siya kailangan yung isa lang. In short, di ko kailangan lagyan ng or. So if you are struggling with something like that, kunyari, mag-asawa ba ako or single life? Pwede pala enjoy nyo ng todo-todo yung single life and let your partner parang mag-align sa timeline nyo or maging direct na kayo sa mga dinidate nyo. Parang hindi pala siya yung parang isa lang kailangan mo piliin, di ba? So isa yon sa mga first best lessons ko. Second naman is, I cannot save everyone. Let people learn. So dati, kala ko, gusto ko tulungan lahat ng tao, gusto ko sila ayusin, 'di ba? Gusto ko ipa-realize sa kanila gano'n sila kagaling, gusto ko makita nila yung sarili nilang abilities. Ngayon, hindi. Pag hindi mo kaya tulungan sarili mo, ayaw na kita tulungan. Maybe this is coming from a privilege, maybe, ha? And i-acknowledge ko naman, I have a lot of privileges na wala yung ibang tao. But at the end of the day, I am not God. I cannot save everyone. Even God cannot save everyone. So how can I? Diba? Sa employees ko, sa mga kapatid ko, or sa kamag-anak namin, I want to say no when I am not capable of saving and helping everyone or anyone in general because di ko kaya. Career women tend to change men to prove their worth. Kasi nga sa career natin, sanay tayo, lagi tayong bida, lagi tayong magaling, kaya natin to, kaya ko yan, kaya ko to, lahat kaya ko. I am a strong, independent woman. So minsan pala unintentionally, dala-dala natin yung attitude na yon sa dating. Parang pag ayaw sa atin ng lalaki, parang papatunayan natin, bakit mo hindi nakita yung worth ko?
That's why sometimes nag-end up tayo with wrong men. Kasi masyado tayo na dun sa mindset na yun na kailangan makita niya yung worth ko. Sobrang galing ko sa career ko. Hindi pala ganun yun. So, sa dating pala, sabi ni Ana, dapat di ko dala-dala yung mindset na yun. Sa dating, parang my work, parang dapat wala siya kinalaman sa kung sino ako. Dapat dala ko yung sarili ko doon as Angeli. Parang dapat dinadala ko siya sa my favorite restaurants ko, ganyan. You travel, sige, pwede. But we can plan it as a couple. Hindi yung parang, oh, I work in travel, you can go with me. Parang ganun, para makita niya gano ako yung self-sufficient. Hindi pala ganun yun. Ginagawa ko pala yun unintentionally dati. Resting is success. Overworking is not a badge of honor. It's exhausting. So when you are not resting, dala-dala mo yung teammates mo, dala-dala mo yung family mo, and ako ang nakabiktima ng marami ng ganito. Lalo na sa family ko. Galit ako sa trabaho, pero bit-bit ko siya sa bahay. So ngayon, ang rule ko, whatever my anger is outside sa work, di ko siya bibit-bitin sa bahay. My mom doesn't deserve that. My siblings, hindi nila deserve yan. Wala nakaka-deserve ng exhaustion ko outside. Dadaling ko yun sa bahay, yung pagod ko. No. Pag galit ako dito sa taong to, dapat kami dalawa lang mag-usap. Hindi ako yung nagla-lash out. So biggest work lesson ko yun. Pag galit ako sa client, dapat hindi ko yung binubuhos sa employee. Pag galit ako sa employee, hindi ko yung binubuhos sa mama ko. So parang hindi siya dapat cycle na umiikot-ikot lang ako doon. So I chose to break it by resting. Di ko sinasabi, di ko yun ginagawa. Paminsan-minsan probably ginagawa ko yun. But mindful na ako ngayon. Next one naman is being vulnerable. Diba? Is not a weakness. People can connect with you sa deeper level pa. Pag nagsasabi ka na, I'm tired, I feel weak, help me, please try to do this with me, please try to do this for me. Strength yon, especially if you are a leader. Kailangan mo yun sabihin sa mga employees mo na pagod ka na, even sa family members mo. So, ang pinaka-best example mabibigay ko dito are the breadwinners. Diba? Yung pinaka-best example are the breadwinners. Kasi nga, minsan nakakapagod. Ako, I've never been a breadwinner. Hindi ako retirement plan ng mama ko. Wala ako responsibilidad sa bahay. Mga kapatid ko, wala ako responsibilidad. Sarili ko lang yung responsibility ko. Pero lagi ako nakakarinig na stories ng mga breadwinners na pagod na sila. So you have to learn how to tell your family members na pagod na kayo and may limitation and boundary din kayo. You have to speak up for yourself kasi human nature natin yan. If may bigay na bigay sa atin, kunin lang natin na kunin na hindi tayo umaangal or hindi tayo nagsasabi na parang, tama na. Human nature natin yan eh. So we have to learn how to say no without feeling like shame, diba? And guilt. Next is be direct with people. Okay lang, malose natin itong mga people na to with our honesty kaysa nandiyan pa rin sa buhay natin but fake tayo, diba? With our intentions, how we feel about them, how they make us feel, diba? So it boils down to we learning how to saying our intentions sa ibang tao with honesty. Diba? Kung ayaw na natin ng something na ginagawa nila, we have to tell them. Kasi hindi naman manghuhulay ibang tao, diba? Sometimes kasi yung ginagawa nila tama for them, but hindi tama for sa atin. Kasi iba-iba tayo, diba? For some people, mali ako kasi lumipat ako ng Spain, I'm single. Kasi iba yung foundation nila. For me, tama yon. Maybe for me, mali ang mag-asawa ng maaga. Kasi iba yung kinalakihan ko, diba? Sa akin, ang pagpapalaki sa akin ng mama ko is mali ang mag-asawa at the age of 22 and mag-anak sa age ng 23. Yun yung tinuro sa akin, mali yun. Pero sa ibang pamilya, tama yun. Diba? Sa kanila naman, mali yung 33 na ako, wala akong anak and asawa. So that's why it's very important for us to be direct with people and understanding ano yung mga backgrounds nila and where they are coming from. Emotions are meant to be felt. Or else, mag-lash out tayo and we will make a lot of mess sa mga people na mga love natin. Kasi sila yung sasalo ng anger natin from outside. Kasi minsan pag nasa labas tayo, actually most of the time, it's not minsan, we need to wear a lot of masks. Hindi yon fake masks. Let's say sa work, ibang tao ako.
'Di ba? Hindi ko naman pwede ipakita sa lahat yung jolly side ko, yung 'di ba, yung side ko na ano ako, kengkoy ako. Hindi. Sa work, I'm a leader and I'm a very serious person and we have a mission and the vision na kailangan natin ayusin yung mga actions natin. 'Di ba? Sa bahay, ibang tao ako. Hindi ako yung Angelina nasa business with the clients. Sa bahay, I'm just my mom's daughter. I play around, di ba? I goof around. Yun lang ako. No pressure, no titles. So, hindi ko pwede dalhin yung mask na yun sa labas, di ba? Yung business mask ko, di ko yun pwede dalhin sa bahay. So, that's why emotions are meant to be felt. Kasi iba-iba yung nararamdaman natin. And honestly, hindi naman tayo dapat masaya 24/7 eh. That is not the purpose of life. And that sounds very exhausting to me. We have a lot of emotions. Awe, fear, anger. We are supposed to feel angry when someone is doing wrong things to us. Kailangan natin magalit kasi emotion yun eh. So it is normal when you feel angry pag may ginawa masama yung mga tao sa inyo. Kasi emotion yun na dapat na nararamdaman nyo. Alangan naman, siniraan na kayo, tinapakan na kayo, nakangiti ka pa din. Oh, thank you so much for doing that to me. No, you are supposed to be angry. You are supposed to feel anxiety, di ba? Takot. Ang daming emotions yan. The list is so long. So to make it short, you need to learn how to feel emotions. Otherwise, may study dyan. Yung mga women ang madalas nakakuha ng autoimmune diseases kasi tayo yung mahilig magpikil ng emotion. Connecting with our younger selves is so important to remind us of our why. So naramdaman ko to lately. In October, I was very sad. Then I decided to take a trip the way I used to do it nung mga 23 ako, 24 ako. Nagbus ako, di ba? Mga long rides. Binuhat ko yung mga bag ko kasi ganoon naman talaga ako mag-travel eh. Parang nagbago lang naman siya nung nakakilala na ako ng mga wealthy clients na nagpa-private tour. Yung sobrang bongga, yung Ritz-Carlton, Four Seasons. Ako di naman ako ganoon nag-start eh. I started with backpacking in Vietnam, Thailand, then nag-Piso Fair ng Cebu Pacific, then nag-Philippine Airlines na, ngayon naka-Emirates na, naka-first class na, pinagdaanan ko din yan. That's why, no October, I felt like I had to reconnect with my younger self para maalala ko yung why. Parang along the way, I lost the creative Angeli and yung explorer and adventures na Angelica. It was very important me to connect with that self. Hindi ito forced connection, hindi ito pinipilit ko na, oh, may nagbago na sa buhay ko. Kasi magbabago talaga buhay natin eh. Nagbabago interest natin, nagbabago yung values natin, nagbabago tayo. But connecting with our younger selves is very important for me now. Every time makaka-feel ako ng ganito, I will go back to nung 19 ako, for an instance, let's say makafeel ako ng exhaustion again sa business ko, I will go back. Bakit nga ba ako nag-start ng Access? Bakit, ano ba yung purpose ko nag-start ako ng Access? Titingnan ko yung mga pictures ng old clients. Kasi way ko yun to connect with my why. In fact, nung naglinis ako ng bahay, nung last day of December, kinuha ko yung photos sa mga clients back from 2015. Nilagay ko yun sa maleta ko pauwi ng Madrid. Kasi titingnan ko yun ngayon. Every time mawala ako sa landas ng business ko, titingnan ko yun. Oh, this is how I started and this is my why. Create a story for yourself to move forward properly. Alam nyo, yung human brain, it is not designed to keep us happy. It is designed to keep us alive. So minsan pag malungkot kayo, for whatsoever reason, or takot kayo, kasi yung brain nyo, pinoprotektahan kayo. Sinabi sa akin to ni Ana, isa to sa mga best lessons you can take from my therapist, Ana. Hindi nakadesign ang utak natin para masaya 24/7. No. Ang first priority ng brain is to protect us and to keep us alive. Okay? So that's why meron tayong mga stress hormones, meron tayong napakadaming klase ng hormones and activities sa body natin na pinaliwanag sa akin ni Ana na yung pag kinakabahan ka, yung anxiety, ano pala yun, mechanism yun ng body natin to tell us na something is off, something is wrong. Kaya learn to listen to your body because your body is your home. That's your first home, diba? So, ang dami pa natin pagdadaanan in this lifetime. So, feeling ko ako, yun yung gusto ko matutunan, to listen to my body more. Pag sinabi ng body ko, stop,
dapat ako mag-stop. Pag sinabi niya mag-stop, I need to learn how to create a story for myself. For example, nakikipag-date ka sa 3 lalaki, example. Di ka nila pinili lahat. So, ang tinuro sa akin na story ni Ana is, kunyari, ano yan, ako yung apartment in New York City, in Manhattan. Ako yung apartment. Like, lahat ng views meron ng Central Park, centrally located, lahat. Yung 3 lalaking yun, clients yun, na potential clients, na pwede bumili sa apartment. Ba't hindi nila ako pinili? Ang pinili nung isa, let's say, an apartment in Malibu. Yung isa, pinili niya apartment sa Thailand. Yung isa, pinili niya apartment, let's say, sa Madrid. Hindi ako yung pinili niya kasi hindi ako yung preferred niya. Potential client lang siya. So that's how she taught me to make stories for my brain to keep me alive. So ngayon, nagbibigay na ako na ganyang stories sa self ko. These things did not work out kasi this person did not choose me. Kasi yung preference niya is iba. So we need to learn how to create stories for ourselves para makapag-move forward tayo. Boundaries go around yourself, not around others. Putting boundaries around others is called controlling or control. So yung boundaries, para sa sarili mo yan. Boundary to say no, boundary to say I'm tired, boundary to say it's enough, boundary to say stop, boundaries to move forward, I am done. Hindi mo yan gagawin sa ibang tao or ikaw. Huwag mo yan gagawin sa akin. Control yun. Diba? Hindi tayo here for control. We cannot control people. The only thing we can control is ourselves by putting boundaries. Yung tayo ang gagawa. Hindi natin iutos sa ibang tao yung ginagawa nila sa atin. No, we cannot control that. We cannot tell, let's say, sa dating, a person, you don't hurt me. You know, when they hurt us, our boundary is we move backward and we say, I cannot take this. I'm not going to tolerate. So boundaries are for ourselves. So those are some of my best therapy lessons. Please leave in the comments what are your therapy lessons if you are currently going to therapy, or let me know what you are looking forward to working on yourself if gusto nyo magpa-therapy soon. So that's all for today's episode. Thank you so much for watching and listening. Please don't forget to connect with us on our Instagram account, Life in Progress PH, and our TikTok account, Life in Progress Pod. You can also watch this episode on my YouTube, Angelita. That's all, guys. I encourage everyone to please go to therapy this year because it's gonna change your life. Bye, guys. Adios.